Kamusta po mga kapatid? Pastor Ernie po ito at maligayang pagdating sa Journey in the Word, Walking with God every day. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa ilang minutong paglalakbay sa salita ng Diyos. Dalangin ko na ang maikling sandaling ito ng pagninilay at panalangin ay maging pagpapala, lakas at gabay ninyo sa buong maghapon. Kaya saan man kayo naroroon, maaaring nasa biyahe, nasa trabaho, naglalakad, o nagpapahinga, halina't sabay nating pakinggan ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ngayong araw, sisimulan natin ang ating bagong series na Identity Check. At ang unang tanong natin ay, kailangan bang laging may palakpak? May pagkakataon na ba sa buhay ninyo na ginawa ninyo ang lahat ng inyong makakaya? Naglingkod kayo, nagtrabaho kayo ng tapat, nagsakripisyo kayo, pero parang walang nakapansin. Walang nagsabing salamat, walang nagsabing magaling. At kung minsan, mas masakit ang katahimikan kaysa sa pagod. Kung tapat tayo sa ating sarili, lahat tayo ay naghahangad na ma-appreciate. Hindi yun mali. Pero nagiging problema ito kapag ang approval ng tao ang nagiging batayan ng ating halaga. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po sa Galatians in chapter 1 verse 10, "For am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ." Sinabi ito ni Apostol Pablo nang siya ay inaakusahan ng mga tao. Ngunit hindi niya binago ang katotohanan para lamang matanggap ng iba. Sa halip, malinaw niyang sinabi, mas mahalaga sa akin ang pagsang-ayon ng Diyos kaysa sa pagsang-ayon ng tao. Ginamit ni Pablo ang salitang servant o sa Griego ay doulos, isang lingkod na buong-buong pag-aari ng kanyang Panginoon. Napakaganda ng paalala nito sa atin. Hindi maaaring maging alipin ni Kristo at alipin ng opinyon ng tao ng magkasabay. Kapag ang identity natin ay nakadepende sa palakpak ng tao, magiging alipin tayo ng kanilang opinyon. Pero kapag ang identity naman natin ay nakaugat kay Jesus, magiging malaya tayong gawin ang tama. Kahit walang pumapalakpak, kahit walang nakakakita, dahil alam nating sapat na ang pagsang-ayon ng Diyos. Mga kapatid, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo. Hindi mo kailangang habulin ang approval ng lahat. Sa pamamagitan ni Jesus, ikaw ay minahal na. Tinanggap ka na. At mahalaga ka na sa paningin ng Diyos. Kaya tandaan natin ang katotohanan ito. The moment you begin living for people's applause, you become a prisoner of their opinions. But when your identity is rooted in Jesus, you are free to obey Him, even when no one notices, applauds, or understands. Bago tayo manalangin, narito ang ating identity check para sa araw na ito. Kaninong approval ang higit kong hinahanap? Sa tao o sa Diyos? Sige po, manalangin na po tayo. Ama naming nasa langit, maraming salamat dahil ang aking halaga ay hindi nakasalalay sa opinyon ng tao, kundi sa iyong pag-ibig. Patawarin mo ako sa mga panahong mas pinahalagahan ko ang palakpak ng tao o papuri nila kaysa sa iyong pagsang-ayon. Turuan mo akong mamuhay na nakaugat kay Kristo. Tapat sa iyong salita at malaya sa takot
na hindi matanggap ng iba. Salamat dahil sa pamamagitan ni Jesus, ako ay minahal, tinanggap at naging iyong anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig at lagi nating alalahanin, ang tunay mong identity ay hindi nakabatay sa sinasabi ng mundo. Ito ay nakaugat sa sinasabi ng Diyos. Muli, ito po si Pastor Ernie. Ito ang Journey in the Word, Walking with God Every Day. Hanggang sa muli po, God bless you.